Hi, salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel, ang asawa kong tinitingala ng lahat, ating subaybayan ang buhay ni Daryl Darby. Kabanata 4576. Samantala, sa kabilang korte ng Imperial Sky Palace, hindi naging kasing ganda ng korteng ito. Ang Jade Fairyland pero nagawa pa rin nitong magpakita ng sarili nitong ganda at pagka-elegante. Umupo si Empress Heidi sa isang pavilion sa korte habang malungkot na nakatingin sa paligid. Wala na si Nine Heaven Emperor kaya ano pa ang saysay ng magandang tanawin na ito kung wala nang mag-enjoy pa nito. Kamahalan, dito na dahan daw ang lumapit ang isang imahe. Isa itong lalaki na nakasuot ng gintong armor na nagpakita sa kanyang awtoridad. Ito ay walang iba kundi si Master Mag-Era. Agad na ikan-away ni Empress Heidi ang kanyang kamay para paalisin ang tagapaglingkod sa kanyang tabi habang papalapit sa kanya si Master Mag-Era. Yumuko naman ng malalim si Master Mag-Era habang sinasabi na, "Patawarin niyo po ang aking paggambala sa inyong oras, kamahalan." Hindi niya naiwasang tingnan mula ulo hanggang paa si Empress Heidi habang nagsasalita. Dahil sa pagkamatay ni Nine Heaven Emperor, pinalitan ni Empress Heidi ang magagandang robe na kanyang suot ng mga plain at mahahabang dress upang magluksa, pero hindi pa rin ito naitago ang maganda niyang katawan na naglabas ng kakaibang ganda. Matagal nang gusto ni Master Mag-Era si Empress Heidi, pero wala pa rin siyang magawa rito dahil sa kasalukuyan nitong estado. Nabawasan naman ang kanyang mga alalahanin ng mamatay si Nine Heaven Emperor, pero alam ni Master Mag-Era na hindi ito ang tamang oras para pag-usapan ang paibig. Naririto siya para kausapin si Empress Heidi tungkol kay Daryl Darby. Hindi naman nina si Empress Heidi nang mapansin niya ang pagtingin ni Master Mag-Era sa kanya. Matagal na niyang alam na may gusto ito sa kanya. Mayroon ding gusto si Empress Heidi kay Master Mag-Era pero iba na ang kanyang pinakasalan kaya hindi na niya pinagtuunan pa ng pansin ang nararamdaman niya para rito. Nagpunta ka rito. Ikan-away ni Empress Heidi ang kanyang kay Master Mag-Era para senadoryasan ito na hindi na nito kailangan pang magbigay galang sa kanya. Dito na siya mahinang nagtanong ng mayroon bang problema. Nagdalawang isip naman si Master Mag-Era bago nito maingat na sabihin, "Naniniwala po ako na hindi magandang desisyon ang pagpapatapon natin kay Daryl Darby sa kulungan, kamahalan. Sabagay, marami na ang kanyang nagawa para sa Godly Region. Hindi natin mapapabagsak ng ganito. Kabilas ang mga fiend kung hindi dahil sa kanya. Kaya umaasa ako sa lungguhit." Napuno ng sinseridad ang mukha ni Master Mag-Era noong mga sandaling iyon. Hindi niya ito ginawa para tulungan si Daryl. Sabagay, patay na si Nine Heaven Emperor kaya si Empress Heidi na ang kasalukuyang namumuno sa Godly Region. Kaya ano na lang ang magiging tingin sa kanya ng lahat sa sandaling ipatapon niya ang isang bayani na kagaya ni Daryl sa kulungan. Daryl Darby na naman. Dito na nagpakita ng pagkainis ang Empress matapos nitong maubos ang kanyang pasensya. Huwag na huwag munang babanggitan ang pangalan nito sa harapan ko. Hindi sana mamamatay ang Emperor kung hindi dahil sa kanya. Nagawa ko pang ang magpakita ng awa nang hindi ko siya ipapatay noong mga sandaling iyon. Nagbuntong hininga naman dito si Master Mag-Era. Dito na niya buong pasensyang sinabi na, "Kamahalan, hindi ko naman sinasabi na kawan ninyo si Daryl. Ginagawa ko po ito para sa inyo." Habang nagsasalita, unti-unting sinabi ni Master Mag-Era ang bagay na kanyang naiisip nitong nakaraan. "Pero sa akin." Napaatras naman si Empress Heidi sa sobrang pagkagulat. Dito na siya natutulalang tumingin kay Master Mag-Era bago nito sabihin, "Naintindihan ko naman ang mga nararamdaman mo sa akin, Mag-Era. Pero hindi ko ito ginagawa para pagbuntunan siya ng galit. Mayroon pa akong ibang plano para sa kanya." Dito na napatigil sa pagsasalita si Master Mag-Era. "Kamahalan, ano po ang iyong?" Agad siyang pinutol sa pagsasalita ni Empress Heidi bago pa man ito matapos sa kanyang mga sinasabi. "Dapat mong malaman," Mag-Era dineklara ng Emperor,
Si Oren bilang kasunod niya sa trono sa sandaling mamatay siya. Inisip ito ni Master Mag-Era bago tumatainggong sumagot ng, opo. Sinabi nga ito ng kamahalan noon. Anak si Oren ng isang tagapaglingkod. Kaya paano ito magiging karapat-dapat na maging susunod na emperor? Markang paywak, nanlalamig na senggal ni Empress Heidi. Habang ipinapakita ang kanyang inisa. Nangyari, mas karapat-dapat ang aking Oten para sa posisyong ito, ano sa tingin mo? Markang paywak, mahina namang nagbuntong hininga si Empress Heidi. Ngayong wala na ang kamahalan, maghahalal sila ng bagong emperor pagkatapos ng ika-100 araw ng pagkamatay ni Nine Heaven Emperor. Siguradong mayroong magno-nominate kay Oren dahil sa sinabi ng emperor. Noong nabubuhay pa ito, ano sa tingin mo ang dapat kong gawin sa sandaling mangyari iyon? Nagmula si Daryl Darby sa Nine Mainland pero masyado itong malakas. Kaya siguradong malalamangan ni Oren si Oten sa sandaling maturuan niya ito. Ito ang dahilan kung bakit ko ipinakulong si Daryl. Naging madilim at seryoso ang itsura ni Empress Heidi noong mga sandaling iyon. Dito na biglang na-realize ni Master Mag-Era ang lahat. Kabanata 4577. Kung ganoon ay ipinatapon pala ng Empress si Daryl sa kulungan hindi lang para pagbuntunan ng galit kundi para siguruhin ang kinabukasan ng anak nitong si Prince Oten. Pero nagawa ng ideklara ni Nine Heaven Emperor si Prince Oren bilang kasunod niya sa trono. Kaya paano ito magagawang baguhin ni Empress Heidi? Napabuntong hininga naman si Master Mag-Era habang sinasabi nito kay Empress Heidi ang kanyang mga naiisip. Mag-Era, napakagat sa kanyang labi si Empress Heidi bago nito mahinang sabihin na, alam ko ang tungkol sa bagay na ito kaya kakailanganin ko ang iyong tulong. Ako, napatigil dito ang nagtatakang si Mag-Era, ano naman po ang maitutulong ko sa inyo? Bahagya namang napangiti si Empress Heidi habang sinasabi na, ikaw ang isa sa pinakamalalakas na tao sa Godly region na siya ring naging kanang kamay ng namayapang emperor. Kaya sigurado ako na walang sino man ang ku-question sa iyong desisyon sa sandaling suportahan mo si Oten. Dito na tumangala si Empress Heidi para titigan si Master Mag-Era. Kumabog naman ng husto ang dibdib ni Master Mag-Era. Hindi niya inasahang mangyayari ang lahat ng ito. Isa po ba itong magandang ideya? Pero nagawa na po ng Emperor na ideklara ito noong nabubuhay pa siya. Kaya hindi po ba isang malaking kasalanan ang pagsalungat sa kanyang mga kagustuhan? Isang tapat na tayo si Master Mag-Era. Kaya hindi siya gagawa ng kahit na anong sasalungat sa hustisyang kanyang pinagsisilbihang Godly region. Na memorable man namang nagbuntong hininga rito si Empress Heidi. Okay lang naman kung hindi mo magagawa ang bagay na ito. Wala na rin naman ang Emperor kasama ng aking mga pangarap. At kinabukasan, babalik na lang ako sa Jade Fairyland kasama ni Oten bukas. Para mamuhay ng malungkot doon. Nabalot ng pagdadalamati ang itsura ni Empress Heidi habang nagpapakita ng pagkadismaya ang kanyang mukha. Pero hindi niya pa rin inalis ang kanyang mga mata kay Master Mag-Era. Pinanood niya ang pagbabago ng itsura nito. Isa ng matalinong babae si Empress Heidi. Kaya isa lang itong laro ng reverse psychology. Hindi naman agad na sumagot sa kanyang narinig si Master Mag-Era. At sa halip ay kumunat ang kanyang noo. Habang iniisip ng husto ang hinihiling ni Empress Heidi sa kanya. Mag-Era, itinaas ni Empress Heidi ang kanyang kamay para hawakan ng bahagyaang braso ni Master Mag-Era at sabihin, alam ko naman kung ano ang nararamdaman mo para sa akin nitong mga nalipa na taon. Ganito rin ang nararamdaman ko para sa iyo. Kaya, masyadong nakapanghihinayang kung mananatili pa ring malayo ang agwat ng ating mga estado. Naiisip ko na magagawa nating suportahan ng magkasama si Oten sa sandaling maging emperor ito. Dito na, sana dadalas ang ating pagkikita. Pero, mukhang hindi na mangyayari ang bagay na ito. Isang bagay na lang ang mahihiling ko. Sa iyo na bisitahin mo kami ni Oten sa sandaling lumipat na kami sa Jade Fairyland. Magagawa mo ba ito para sa akin? Masyadong naging mahinhin ang
Paglabas ng mga salita sa bibig ni Empress Heidi kaya magiging imposible sa kahit na sinong lalaki na tumanggi sa kanya, kumabog naman ng husto ang dibdib ni Master Mag-era habang kinakain ito ng kanyang emosyon. Ginawa pala ito ng Empress para makita siya ng mas madalas, kaya isang kamangmangan na lang para sa kahit na sino na hindi makita ang tungkol sa bagay na ito. Siguradong tataas ang posisyon ng Empress sa sandaling maging Emperor si Otton. Dito na mapapadali para sa kanya ang pakikipagkita rito sa hinaharap. Hindi na nakapagpigil pa rito is Master Mag-era. Agad niyang niyakap si Empress Heidi sa kanyang mga bisig habang tumitingin gamit ang mga mata niyang puno ng determinasyon. Sige, gagawin ko ito para sa iyo, kamahalan. Sisiguruhin ko na magiging Emperor si Otton para manatili sa iyong tabi. Magpakailanman, natigilan ang Empress sa ginawa ni Master Mag-era. Dito na namula ang maganda niyang balat pero hindi pa rin siya nagpumiglas habang nararamdaman ang init na nagmumula sa katawan ni Master Mag-era. Walang sinabi na kahit ano ang dalawa, habang tahimik nilang tinitingnan ang isa't isa. Dito na huminahon ng husto ang hangin sa paligid ng pavilion. Dito na nila narinig ang isang papalapit na sigaw na sinundan ng pagpasok ng isang imahe sa korte. Masyadong naging maganda at makort ang mukha at katawan nito habang suot ang isang silver na robe na nagpakita sa estado nito bilang isang maharlika. Masyado itong malayo sa nagre-rebelding liwanag ng kanyang mga mata. Ito ay walang iba kundi si Prince Otton na anak ni Empress Heidi. Agad na nagulat at lumayo sa isa't isa sina Master Mag-era at Empress Heidi nang makita nilang papalapit si Prince Otton sa kanila. Dito na yumuko ng husto si Prince Otton kay Empress Heidi. Habang nagsasalita, agad siyang humarap para batiin si Master Mag-era. Kagalang-galang na Master. Pumapangalawa kay Nine Heaven. Emperor ang posisyon ni Master Mag-era. At ito rin ang protector ng Imperial Sky Palace. Kaya natural lang na magbigay sa kanyang galang maging ang mga prinsipe sa palasyo. Tumango at tumayo naman sa isang tabi. Si Mag-era, Kabanata 4578. Ano ang ginagawa mo rito, Otton? Inayos ni Empress Heidi ang kanyang lalamunan habang kinaklaro ang kanyang isipan bago magsalita. Bakit? Hindi ka ngayon nagpalakas sa Jade Fairyland. Paano ako magkakaroon ng mood na magpalakas ngayong wala na si ama? Nagdadalamhating sinabi ni Prince Otton. Bago nito ay comfort si Empress Heidi. Panipi, huwag ka nang magalit, ina. Dito na nagpakita ng nasasaktang ngiti si Empress Heidi. Natutuwa ako dahil ako agad ang hinanap mo sa mga sandaling ito. Habang nagsasalita, nagpakita ng tingin si Empress Heidi kay Master Mag-era na nasa kanyang tabi bago nito sabihin. Mayroon akong gustong sabihin sa iyo, Otton. Isa itong malaking bagay. Ano po iyon? Nagugulat na itinanong ni Prince Otton. Bahagya namang nagbuntong hininga si Empress Heidi habang nagiging seryoso ang itsura ng kanyang mukha. Wala na, rito ngayon ang iyong ama, pero hindi maaaring magtagal ng walang pinuno ang godly region. Nakahanda ka na bang pumalit sa kanyang posisyon bilang susunod na emperor? Ano? Napatigil sa kanyang narinig ang gulat. Nagulat na si Prince Otton. Ano ang sinasabi mo, ina? Gusto mo akong maging emperor? Agad na kumislap ang mga mata ni Prince Otton nang makita niya ang pagtango ng kanyang ina habang mapait na ngumingiti at sinasabing pero sinabi ni ama na si Oren daw po ang susunod na uupo sa trono. Kaya wala na akong tsansang maging susunod na emperor. Dumilim ang husto ang mukha ni Prince Otton habang ipinapakita ang mga mata nitong puno ng galit. Halos kapantay lang ni Otton si Oren pagdating sa kakayahan at katalinuhan. Pero palagi pa ring pinapaboran ng kanyang ama si Oren mula noong bata pa lamang silang dalawa. Bahagya namang ngumiti si Empress Heidi nang mapansin niya ang reaksyon ni Prince Otton. Dito na niya sinabing, oo, idineklara nga ito ng iyong ama pero ikaw pa rin ang makakakuha ng bagay na karapat-dapat para sa iyo. Ibibigay ko sa iyo ang buong suporta ko kung ito talaga ang gusto mo. Dito na tumuro si Empress Heidi kay Master Mag-era sa kanyang tabi.
Narito, rin ang kagalang-galang na si Master. Mag-era para tulungan ka. Tama, dito na seryosong tumanggo si Master. Mag-era, gagawin ko ang lahat ng aking makaaya para dalhin ka sa tronong iyon. Pero kinakailangan mo munang makipagtulungan sa akin para mangyari ang bagay na ito. Dito na bahagyang natigilan si Prince Otton bago magpakita ng mataas na ngiti. Ang kanyang mukha ng mapangibabawan ng emosyon ang kanyang dibdib. Napakaganda ng balitang ito. Siguradong malaki na ang tiyansa niya na maging susunod na emperor ngayong nasa likod na niya si Master Mag-era. Mabilis namang tumanggo si Prince Otton habang sumasagot ng maraming salamat po, Master Mag-era. Hindi ko po makakalimutan ang pagtulong niyo sa akin na maging emperor. Tumanggo naman si Master Mag-era bago ito tumingin kay Empress Heidi habang ngumingiti ang dalawa sa isa't isa. Magaling. Pagkatapos ng ilang segundo ay bahagyang napangiti si Empress Heidi. Wala akong gaanong magagawa bilang Empress pagdating sa usapin ng mga maharlika. Titipunin ni Master Mag-era ang mga opisyal para sabihin ang tungkol sa bagay na ito. Babalik naman ako sa Jade Fairyland para hintayin ang magandang balita na dala niya sa atin. Sige, tango ni Master Mag-era bago ito magpunta sa Imperial Sky Palace. Napuno naman ng tuwa ang mukha ni Prince Otton habang sumusunod kay Master Mag-era. Pagkalipas ng ilang minuto sa Imperial Sky Palace, nagtipon-tipon ang mga opisyal sa ilalim ni Master Mag-era. Umupo si Prince Otton sa trono habang pinapanood siya ni Master Mag-era na parang isang bantay na aso. Agad na nagpakita ng komplikadong itsura ang mukha ng mga opisyal nang mapansin nila ito. Nagtaka silang lahat sa mga nangyayari. Ano ang nangyayari? Bakit nakaupo si Prince Otton sa trono ng Emperor? Kayong lahat, tumingin si Master Mag-era sa kanyang paligid bago nito sabihin, kagaya ninyong lahat, ikinalulungkot ko rin ang nangyaring pagkamatay ng Emperor, pero hindi maaaring manatili na walang leader ang Godly Region kaya nagdesisyon ako na ipalit pansamantala ang isang talentado at matalinong prinsipe sa kanyang pwesto. Opisyal natin siyang kakoronahan bilang emperor sa ika-100 araw ng pagpanaw ng yumaong si Nine Heaven Emperor. Itinaas ni Master Mag-era ang kanyang kamay para ituro si Prince Otton. Isang matalinong bata si Prince Otton na mas naging matalino pa kaysa sa karamihan ng mga kaedad niyang bata. Walang kahit na sino ang mas nararapat para sa trono kaysa sa kanya, kaya napagdesisyonan kung hayaan si Prince Otton na umupo sa trono sa ngayon. Ano sa tingin ninyo? Naging malakas at malinaw ang kanyang boses na kumalat sa buong Imperial Sky Palace na nagparamdam ng hindi mapapantayang determinasyon. Dito na maingay na nag-usap-usap ang mga opisyal. Hayaan si Prince Otton na maging emperor. Kung ganoon katumbas, mahusay nga si Prince Otton pero hindi pa rin sapat ang kanyang kakayahan para maging isang emperor, hindi ba? Markang paywa, oo nga, at saka hindi ba't dineklara na ng yumaong emperor na si Oren ang susunod na uupo sa kanyang trono. Maingay na nag-usap-usap ang mga opisyal, walang sinuman sa kanila ang sumangayon sa sinabi ni Master Mag-era. Dahil naruroon sila nang ideklara ni Nine Heaven Emperor ang pagsunod ni Prince Oren sa kanyang trono. Kabanata 4579. Nagdilim ang itsura ni Prince Otton. Habang namumuo ang galit sa kanyang dibdib, iniisip ba ng mga opisyal na ito na mas mahusay si Oren kaysa sa akin? Huwag kang mag-alala. Nang mapansin ni Master Mag-era ang itsura ni Otton, agad itong bamulong ng ako na ang bahala rito. Dito na umabant si Master Mag-era habang naglalabas ng lakas at awtoridad ang kanyang katawan. Ano ang binubulong-bulong ninyo? Mayroon ba sa inyo ang may gustong tumutol? Kung wala ay tapos na ang usaping ito. Hindi naging malakas ang kanyang boses, pero pinanindigan niya ang kanyang sinabi kaya walang kahit na sino ang nagkaroon ng lakas ng loob na sumalungat sa kanya. At nang sabihin ni Master Mag-era ang huling salita sa ere, agad niyang kinuha ang isang gintong espada para ibigay kay Prince Otton.
Walang katulad ang ganda, sa pagkakagawa ng espadang ito ay, walang iba kundi ang Hurricane Thunder, sword ni Nine Heaven Emperor. Dating pagmamayari ni Nine Heaven Emperor ang espadang ito, ipinasa niya, ito kay Prince Otton na sumisimbolo sa pagpasa rin nito ng trono sa prinsipe. Nagpalitan naman ng tingin ang mga opisyal habang nagpapakita ng hindi mabasang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Sandali, dito na umabant ang isang imahe na pumihil kay Master Mag-era. Hindi ba't masyado itong bastos para sa amin? Ngayong nagawa mong magdesisyon para sa ating lahat, nanigas na parang bakal ang seryoso nitong mukha. Ito ay walang iba kundi si Lunaris General. Naglakad naman paabant ang ilan sa mga opisyal para sabihan si Master Mag-era. Oo nga, hindi basta-basta ang pagpili sa susunod na emperor, kaya paano mo nagawang inagpadalos-dalos sa bagay na ito? Naging maganda rin ang treto ng yumaong emperor sa iyo, Master Mag-era. Idineklara niya na si Oren ang susunod na uupo sa kanyang trono, kaya paano mo nagawang koronahan ngayon si Prince Otton? Paano mo nagawang suwayin ang opisyal niyang kautusan? Walang tigil na umikot sa ere ang sermon na nagmula sa iba't ibang opisyal na siyang naging dahilan ng mabilis na pagdilim ng itsura ni Master Mag-era. Dito na Niva nanlalamig na sinabing, tama nga kayo na si Oren ang idineklara ng emperor bilang tagapagmana ng trono, pero wala pa ring permanente sa mundo. Walang kahit na ano ang kumpirmado. Sigurado ako na mas karapat dapat si Otton kaysa kay Oren kung titingnan ang ugali, pagkatao at kakayahan ng nilang dalawa. Hindi naiwasang mapasanggal ni Lunaris General nang marinig Niva ito. Dito na, siya direktang tumitingin kay Master Mag-era habang sinasabi na, Mag-era, seryoso ka ba ngayon nang sabihin mo na mas karapat dapat si Otton na maging emperor kaysa kay Oren? Nagbibiro ka ba? May pinag-aralan at hindi mapapantay ang pagkatao si Prince Oren. Kaya palagi siyang pinapaboran ng emperor. Kaya naniniwala ako na siya ang mas karapat dapat para sa trono. Mukhang sinalungat mo ngayong araw ang mga pinaniniwalaan mo noon nang suportahan mo si Prince Otton sa trono. Mag-era, nakikita ko na gusto mo lang makakuha ng kapangyarihan mula sa kanya. Tama. Dito na yumangay ang mga nag-uusap-usap na opisyal nang marinig nila ito. Nakilala si Master Mag-era sa pagiging tapat nito kay Nine Heaven Emperor. Pero, nagawa pa rin itong salungatin ang hiling ng yumaong emperor na nagpataas sa suspetsa ng lahat na mula ang mukha ni Master Mag-era. Habang nagmamadali itong naghahanap ng kanyang isasagot, mayroon nga siyang motibo kung bakit gusto niyang ibigay kay Prince Otton ang trono, at ito ay para makita ng mas madalas si Empress Heidi. Pero hindi pa rin niya napigilan ang kanyang galit ngayong ginigisa na siya ni Lunaris General. Hindi inasahan ni Master Mag-era na magsasalita ng ganito laban sa kanya. Ang paisi-isi na si Lunaris General sa harapan ng publiko. Agad na bamigat ang hangin sa paligid. Dito na tumayo si Prince Otton para ihampas ang kanyang kamao sa trono, bago sumigaw kay Lunaris General ng, ang lakas ng loob mo, Lunaris General. Sinasabi mo ba na hindi ako karapat-dapat na maging emperor? Sino ka para sabihin ito? Gusto mo na bang mamatay? Nagkaroon ng rebelding pagkatao si Prince Otton na gumamit ng kanyang kapangyarihan para malitin at maging arrogant sa kahit na sino. Kaya agad siyang nagalit nang ipahiya siya ni Lunaris General. Dito na kumislap ang pumapatay niyang tingin. Mahal na prinsipe, hindi naman nagpanik si Lunaris General nang harapin nito ang galit ni Prince Otton. Kalmado itong sumagot ng, hindi naman sa binabastos ko kayo. Mayroon kayong kakayahan na mamuno, pero kulang pa rin ito kung ikukumpara kay Prince Oren. Sinasabi ko lang ito para sa kapakanan at kinabukasan ng godly region. Ikaw, halos sumabog na sa galit si Prince Otton. Nang marinig niya ito, dito na siya nanginginig na tumuro kay Lunaris General habang sumisigaw ng, gusto mo na talagang mamatay, no? Nanatili namang walang emosyon si Lunaris General noong mga sandaling iyon. Dito na mahinang sinabi ni Master Mag-era na, ako na ang bahala rito.
Prince Otton. Tumitig naman si Master Mag-Era kay Lunaris General habang nanlalamig na. Sinasabing, nakapagdesisyon na ako. Wala na tayong dapat pang pag-usapan tungkol sa bagay na ito. Pero hindi pa rin huminto si Lunaris General sa pagsasalita. Anong karapatan? Muna magdesisyon kung sino ang susunod sa trono, Mag-Era. Sinusubukan mo bang abusuhin ang iyong kapangyarihan? Kabanata 4580. Ang lakas ng loob mo. Nagalit ng husto si Master Mag-Era nang makita niya kung gaano katigas si Lunaris General. Ang lakas ng loob mong pagsalitaan ako ng ganyan sa loob ng Imperial Sky Palace. Sumabog ang enerhiya sa katawan ni Master Mag-Era habang sumusugod para atakihin si Lunaris General. Hindi niya ginustong gawin ito pero napakaraming beses nang hinamon ni Lunaris General ang kanyang autoridad. Kaya hindi na niya napigilan pa ang kanyang galit. Iniisip mo siguro na matatakot mo ako. Hindi ba Mag-Era? Hindi naman nagpanik si Lunaris General nang makita niya ang paparating na pag-atake ni Master Mag-Era. Hindi mo maaaring gawin ang anumang gusto mo. Dahil lang ikaw ang humahawak ng mas mataas na posisyon kaysa sa amin. Walang kahit na sino ang maaaring magpakita ng anumang uri ng personal na pabor o favoritism sa Imperial Sky Palace. Dito na nagulat ang ibang mga opisyal. Walang sino man ang nag-akala na magpapakita ng kamay na bakal si Master Mag-Era o magiging sapat ang tapang ni Lunaris General para harapin ito. Sa loob ng isang iglap ay malakas na tumama ang pag-atake ng dalawa sa isa't isa. Tanging hindi mapapantay ang lakas lang ang naramdaman ni Lunaris General sa kanyang katawan. Napaatras siya ng higit sa 10 hakbang bago huminto ng samandal ang kanyang katawan sa isang poste. Agad na namutla ang kanyang mukha habang tumutulo ang dugo sa kanyang bibig. Alam ng lahat sa Godly Region ang lakas ni Master Mag-Era, kaya malinaw para sa kahit na sinong kulang ang lakas ni Lunaris General para harapin ito. Nanlamig ng husto ang itsura ni Master Mag-Era. Muling nagbigay ng isang mabigat na pag-atake si Master Mag-Era kay Lunaris General bago pa manito makatayo ng diretsyo. Naging malinaw at malutong ang tunog na narinig ng lahat sa paligid. Muling lumipad ng 20 metro palayo ang katawan ni Lunaris General bago ito bumagsak ng malakas sa gate ng Imperial Sky Palace. Napabuntong hininga naman ang lahat ng opisyal sa sobrang takot. Hindi nakataka-taka kung bakit si Master Mag-Era ang kanang kamay ni Nine Heaven Emperor. Masyado itong malakas para pabagsakin si Lunaris General sa loob ng isang pag-atake. Magaling. Dito na tumayo si Prince Otton na kasalukuyang nilalamon ng kanyang emosyon. Galit itong tumuro kay Lunaris General habang sinasabi na ang lakas ng loob ng isang walang kwentang kagaya mo na harapin at questionin ako. Patayin mo siya ngayon din, Master Mag-Era. Kilala sa pagiging bayulente si Prince Otton. Wala siyang pakialam kung sino si Lunaris General o kung ano ang nagawa nito sa Godly Region. Papatayin niya ang sinumang humadlang sa pagkuha niya sa trono. Napalunok at nagpanik naman si Lunaris General nang makita niya ang pumapatay na itsura ni Prince Otton. Wala na ba talaga sa kanyang sarili si Prince Otton? Gusto niya akong patayin dahil hindi ako sumangayon sa pag-akyat niya sa trono. Habang nasa gitna ng matinding takot, agad na lumuhad si Lunaris General para magmakaawa. Patawarin niyo po ako, kamahalan. Hindi ko talaga ginustong bastyusan kayo. Masyado akong mangmang para sabihin ang mga bagay na iyon kanina. Patawarin niyo po ako. Pakiusap. Nanatili namang nanlalamig ang itsura ni Prince Otton habang ikinakaway ang kanyang kamay at sinasabing, huli na ang lahat para pagsisihan mo ang iyong mga nagawa. Patayin mo na siya. Ngayon din, Mag-Era. Huminga naman ng malalim si Master Mag-Era bago nito mahinang sabihin na masyadong ang naging bastos si Lunaris General pero hindi pa rin sapat ang kanyang ginawa para hatulan siya ng kamatayan. Isa pa, wala pang 100 araw mula noong pumanaw ang Emperor kaya wala sa rason ang gagawin nating pagpatay sa kanya. Nagpakita ng seryosong mukha ni Master
Mag-era habang seryosong kumakabog. Ang nagdidilema niyang dibdib. Masyadong bayulente at nagpapadalos. Dalos si Otton. Siguradong hindi. Magiging maganda para sa Godly Reader. Ang pagkuha nito sa trono ng Emperor. Kaya agad na napaisip si Master Mag-era. Kung tama ba ang naging pangako niya. Kay Empress Heidi. Sige, huminga naman ng malalim si Prince Otton bago nito nanlalamig na tingnan si Lunaris General. Ngayong naging mabait ang pumapabor sa iyong si Mag-era, napagdesisyonan kong huwag kang patayin pero nararapat ka pa ring maparusahan sa pangbabastos na ginawa mo. Dito na tinawag ni Prince Otton ang dalawang mga sundalo. Itapon niyo siya sa Sky Prison. Sesentensyahan ko siya ng 100 araw na pagkakakulong mula noong mamatay ang aking ama. Masusunod po, kamahalan. Agad na kinaladkad ng dalawang sundalo si Lunaris General palabas ng Imperial Sky Palace. Agad nila itong dinala sa Sky Prison. Dito na tuluyang natahimik ang buong Imperial Sky Palace. Walang kahit na sino sa mga opisyal ang nagkaroon ng lakas ng loob na magsalita. Nang makita nilang ikulong ng mga sundalo si Lunaris General, nanatili ring tahimik at hindi nagbanggit ng kahit isang salita ang mga opisyal na sumasalungat na naging desisyon ni Master Mag-era. Natutuwa namang tumanggo si Master Mag-era bago ito umabant at lumuhod para sabihin sa harapan ni Prince Otton na, ako po si Mag-era, handang maglingkod sa inyo, kamahalan. Agad na pumasok sa kanyang isipan si Empress Heidi nang sabihin niya ito. Nagawa ni rin ito sa wakas. Siguradong matutuwa si Empress Heidi sa sandaling matanggap nito ang balita. Agad ding lumuhod ang mga opisyal nang marinig nila ang sinabi ni Master Mag-era habang sumisigaw ng ikinalulugod po naming paglingkuran. Kayo, kamahalan. Tabi, continued.